Si Presidente at si VP ginagamit ang Kongreso para makapangurakot? Grabe naman itong Makabayan Black. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Baka ako na naman nakain itong mga mga tao na to. So ayan mga kutsero, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magbibigay po guys sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa po kayo ng account. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko dito sa ating bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa po kayo ng karagdagang $20 na free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, here we go. Ito na nga. Ito ang sinabi ng Makabayan Black sa Kongreso. Okay. Anong naganap? Pakita ko sa inyo. Wait lang, ayusin ko lang yung aking screen. Ayan. Ang sabi, nakakatawa talaga to si Makabayan Black eh. Parliamentary courtesy ginagamit para maitago pondo ng OP at OVP, sabi ng Makabayan Black. Ang tigas ng fez niya, no? Kayo nga, hindi kayo nagdi-disclose ng pondo nyo. Kayo nga, sige nga, explain nyo nga kung saan napupunta yung pondo nyo, Makabayan Black. Anyway. So itong sabi, nanawagan ng Makabayan Black na itigil na ang parliamentary courtesy tradition sa deliberasyon ng panukalang budget dahil inaabuso umano ito at ginagamit upang maitago ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Alam nyo mga Ojero, lumabas lang, nagngingit-kit ng itong Makabayan Black dito sa parliamentary courtesy na ito, yung tradition of parliamentary courtesy. Dahil dito sa hearing ng OP at sa hearing ng OVP, hindi sila nakapagtanong. Hindi sila nakabatikos. Hindi sila nakapagpapansin. Hindi sila nakapag-grandstand. Kaya yun. Syempre may mga handa yan, may mga dokumento yan kunyari na na pang ipang sasangkalan. Gagamitin nila pang panira pala, hindi pang sangkalan sa administration. Hindi lumusot. Kaya yun. Sa isang pahayag, sinabi ng Makabayan Black na ginagamit ng mayorya ang naturang tradisyon upang maproteksyonan ang pinakamataas na opisyal ng bansa mula sa pagsusuri kung papaano nila ginamit ang pondo ng bansa. Okay. Sige na lang. Diyan kayo happy. Ito yung statement. We were not able to officially question the Office of the Vice President on the details of the 125 million confidential fund in 2022, how it was spent, and its source. This is also the case for its 500 million confidential fund in 2023. This goes for the 4.6 billion pesos of confidential and intelligence fund of the Office of the President. Diba? Doon talaga sila nangingit-ngit. Kasi hindi raw sila nakapagtanong. The people want to know how their taxes are being spent. These are billions of funds that could be put to better use for the benefit of the Filipinos. Alam nyo, Makabayan Black, wag na ho kayong magtago sa likod ng mga kataga ng the people. Hindi ho kayo people. hindi ho nyo kaisa ang people. Ang kaisa nyo lang ay yung madlang people ng Showtime. Yan doon, kaisa kayo doon. Joke. Ayan. Wag ho kayong magtago sa salitang the people. Wala ho kaming pakialam sa inyo. Kami yung mga normal mag-isip at marunong kumilatis ng kung anong CPP, NP, NDF at hindi. Wala ho kaming pakialam sa inyo. Makabayan Black. With all due respect.
Hinabol pa daw. Kunyari. O yan. Wala ko kami pa. Huwag nyo kayo magtago. Huwag nyo gamitin yung salitang the people as if you're representing us. You're not. You're not representing the Filipino people. Let us make that clear. You're not representing us. You're representing a specific sector sa pamamagitan ng inyong party list. At ang party list nyo po ay nandyan sa posisyon sa tulong ng CPP, NPA, NDF. So no. Hindi po kayo the people. No, you're not. Maaari umanong nagagamit din ang naturang tradisyon upang pagtakpan ang katiwalian sa gobyerno at magampanan ng mga kinatawan ang kanilang mandato na tiyakin na tama at hindi magampanan ng mga kinatawan ang kanilang mandato na tiyakin na tama ang pinagkakagastusan ng limitadong pondo ng bansa. Sabi, it is high time that we put an end to this unjust practice and prioritize the genuine needs of our people, especially the poor and the marginalized. Ayan, nagtatago na naman kayo sa salitang poor and marginalized. Wala naman kayo talagang pakialam sa poor and marginalized. Ang poor and marginalized para sa inyo, Makabayan Black, are propaganda tools. Gamit sa inyo ang mga mahihirap. Ano lang sila, mga gamit para ipang propaganda laban sa gobyerno. Alam naman natin lahat yan. Yung mga rally nyo nga, bayad, di ba? Para magmukhang marami, uupa kayo ng mga tao, babayaran nyo ng, kunyari, babayaran nyo 500, pero may mga nai-interview, umaamin, sinasabi nila, ay, hindi na kayo. So, nangako sa amin ng gantong halaga, pero binigay sa amin, pangkain lang. Mga mandurugas. Scammer pa ending. Okay. Taliwas din umano ang tradisyon sa prinsipyo ng transparency, accountability, at genuine representation. Dami yung drama, Makabayan Black. Dami yung iyak, dami yung ngalngal. Pero magpapakita lang ako ng panahon kung saan ginawa ang parliamentary courtesy at wala kayong narinig tungkol sa Makabayan Black. Eto. 2021 budget ito. Ni Leni Robredo. As courtesy to Leni, House panel swiftly ends budget hearing on OVP. Tapos agad ang hearing para sa budget ni Leni Robredo noong 2021. Nagreklamo kayo niyan, Makabayan Black? Wala. Tahimik kayo. Bakit? Kadugo nyo. Ito, after Vice President Leni Robredo's budget presentation, Pangasinan Representative Tyrone Agabas moved to terminate the budget deliberation consistent with the long-established tradition observed by the House of Representatives in extending parliamentary courtesy to equal branch of government. No one objected to the motion. Malamang sa malamang, nandyan din kayo sa hearing na yan. Kasi ma-epal kayo Makabayan Black. Epal kayo So malamang sa malamang, nandyan din kayo sa hearing na yan. Nag-object kayo? Hindi. Bakit? Kadugo nyo nga Kadugo nyo kasi. Kaya hindi nyo papansinin. Isa pa. Ito yung 2021 budget. Yung sumunod na taon ba? Sumunod. Yung taon ba before the 2021 budget? 2022 budget? Nagkomento rin kayo? Ito, para sa 2021 budget. 2020 pala, sorry. Yan. 2020 budget ng OVP. Isusumitin ngayong araw sa Kamara.
Pangungunahan ng House Committee of Appropriations ang pagdinig sa Kamara kung saan inaasahang si Vice President Leni Robredo mismo ang magpresenta ng budget sa kanyang opisina sa komite na pinangungunahan ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Matatandaang noong nakaraang taon ay naging maiksi lamang ang pagdinig ng Kamara sa proposed budget ng OVP dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Nag-comment kayo nun, mga Kabayan Black? Nagreklamo kayo nun? Nagsipag ba kayo na imbestigahan lahat ng mga gagastusin ni Leni Robredo? Hindi. Bakit nyo hindi iimbestigahan? Kadugo nyo eh. Diba? Hindi nyo talaga iimbestigahan yan. Kadugo nyo nga eh. Diba? Parehong dugo ang nananalatay sa inyo. Diba? Tinangka nyo bang imbestigahan kung saan ginagastos yung pera ng OVP nung panahon ni Leni? Wala. Kaya mga kotsero, kumbinsido po ako na itong ginagawa ng Makabayan Black, plastikan lang talaga. Nambobola lang sila. At gusto lang nilang makahanap ng pwede nilang ipangbato, ipangbatikos sa administration. Yun lang ho talaga yan. Wala ho silang ibang gustong gawin kung hindi yun. Kasi mga kotsero, kung talagang sincero sila sa gusto nilang mangyari, edi sana, noon pa, sana nung panahon ni Leni, ganun din. Hindi naman ganun. Wala namang ganung drama si Makabayan Black nung panahon ni Leni. Hindi naman sila nagde-demand ng mga paliwanag sa mga gastusin ni Leni Robredo kahit alam natin na napakaraming kapalpakan. Di ba? Alam naman natin lahat yun eh. So mga kotsero, sana huwag nyo na ihalal to si Makabayan Black. Kahit sino sa kanila, maawa naman kayo sa Pilipinas. Maawa naman ho kayo sa bansa na nahihirapan na nga. Meron pang mga talangkang katulad ng ganito. So, Makabayan Black, Diyos ko, hindi nila deserve. Hindi nila deserve maging parte ng ating kongreso. So please lang, wag nang ganun. Stop it. Stop it right now. Stop it. Tama na. Bubuo na kayo sa Makabayan Black. Tama na. So ayun po mga kotsero, ang ating video for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at huwag niyo po kalimutan i-share itong video na ito. I-like niyo na rin mga kotsero at paki-subscribe na rin ang aking channel na Coach Jarrett. Meron din po tayong Facebook page na Coach Jarrett din po ang pangalan and paki-follow na rin po yun. Kaya I'll see you in our next Coach Jarrett Live! Alright, bye everyone. See you next time. Bye!